Magsishare po ako ng isang salita ng Panginoon para po sa ating tithes and offering. Sabi po sa Matthew 6:33, I know common po, naririnig po natin ito, parang kahit pumikit, kahit tulog yata, ay pagising natin, ay alam natin. No? So, sabi dito, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ang sarap pakinggan, no? And all these things shall be added unto you. Minsan, tayong mga tao ang nagka-capture sa atin, and all these things. Ang things agad ang nagka-capture, parang nagre-rema, pero hindi natin na-capture yung unang salita. Anong sabi? Seek ye first. Seek muna ye first. Yun munang una, dahil it will follow. Magfa-follow po ang all those things. All these things. Yun pong sinasabi ng Biblia, yun pong sabi ng Panginoon, na dapat unahin, bilang mga tagasunod ni Kristo, dapat unahin po natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Dalawa po yun, kingdom and His righteousness. Kasi, ang promise doon is, and all these things will be added unto you. So, yan nga, sinasabi nga, lagi nating nakikita ang mga bagay. So it seems that some of the Christians are not good in prioritizing. Tama? Kasi na-priority natin ang hindi dapat. Kasi ang unang sinasabi dito sa verse na ito is to seek first or long first for the kingdom of God. Hindi muna yung mga bagay-bagay. Dapat ba pala? Kasi minsan, di ba, minsan naku-call out tayo, ay hindi naku-call out, parang naku-convict tayo ng Holy Spirit. Bakit? Minsan, nauna natin yung trabaho natin. Nauna natin ang mga bagay-bagay kaysa sa paghanap ng salitan, pagsaliksik ng salitan ng Panginoon, or pagpunta sa presensya ng Panginoon. Ang nakakaano doon, no, akala ng mga tao na dapat munang maging okay ang buhay ko bago ako lumapit sa Panginoon. Kasi doon ako magpapasalamat sa Kanya. Hindi pala ganun. Kasi hindi kailangan ni Lord na sa ganitong season tayo lang lalapit sa Kanya. Kasi nga sabi nga, every praise is due to our God. Every praise. So, ibig sabihin, we will praise Him in every circumstances, in every time. Kasi yun ang sinabi, every praise, yung inawit natin, every praise is due to our God. So, tinuturuan tayo na mag-praise sa kalungkutan, mag-praise sa kawalan, mag-praise sa kung mayroon tayo, sa kasaganahan, at sa kung ang health natin ay in good. So, yun ang sinasabi ng Panginoon. So, ganito tinuro ang Panginoon. Bakit ganon? Kasi, di ba, in creation, meron akong isang preacher, sabi niya, priority ni Lord din ang creation. Kasi, kung hindi daw priority, bakit daw ang human being was created on the 6th day? Ginawa niya ang creation on the 6th day dahil alam ni Lord na ano ang pangangailangan natin. Alam ni Lord, kailangan natin ng oxygen. Alam ni Lord, kailangan natin ng air to breathe. That's why when He created the human being, all was formed. All was there. There was sun, there was day and night, nandun ang puno ng kahoy, kompleto na. Kasi gusto ni Lord na nandoon na ang lahat. Alam ni Lord na ito ay priority ng human being. Kailangan ng human being ng air. Kailangan ng human being ng pagkain to survive. So, ganun din po ang tinuturo ng Panginoon sa atin, sa ating pagbibigay. So, we need to prioritize kung ang pagbibigay sa Panginoon. Kasi po, ang pagbibigay po, it's a one way
of showing that you love God. It's a one way of giving back na hindi mo naman deserve, na bless ka ni Lord, hindi naman deserve. And here you are, binabalik mo ang sa Panginoon. It's also showing that you priority si Lord. Prina-prioritize mo si Lord. Prina-prioritize mo si Lord. Prina-prioritize mo na isupport ang gawain ng Panginoon. Kasi po, syempre, hindi naman po mag-operate ang isang church kung wala pong finances. Walang support ng kapwa Kristiyano para po, ito po'y para sa ministry ng Panginoon. The word of the Lord will not be extended, will not be, it cannot be reached. It cannot be reached doon sa mga lugar-lugar. Kasi diba, ito nga, ang ano ng online, ito'y na-reach out. Kasi ngayon, ang tao, halos lahat na may cellphone. Anytime it's accessible. So, what if that time nakapagbukas ang isang hindi mananampalataya sa service natin? And then, that time, na-met niya ang Panginoon. So, it's like, tapos naglagay ka ng seed, nagbigay ka para sa ministry. Tama po ba? Amen po ba? Na it's not only that you are giving back. It's not only that you are magbibigay ka dahil blessed ka. But it is showing that you are sharing your blessing. You are become a channel of blessing na binigay sa iyo ng Panginoon. Because that blessing, one day, makakapag-testify ang isang tao na I was saved through that channel. Because doon ko po nakilala si Lord. Doon ko po narinig ang salita, una-una narinig ko ang salita ng Panginoon sa channel na yan. And it is like, di ba nakaka-bless din para sa atin. Amen po. So sa araw na ito, inaanyayahan ko po ang lahat, ang nasa online po, mayroon pong naka-flash sa screen. At kung hinihingi po kayo ng banal na espiritu para magbigay, then go. God is calling you to support the ministry. And expect that God will be blessing you more and more and more. Not only by finances, but lahat po ng unexpected po mangyayari po sa buhay natin. So let us all rise and let us give unto the Lord.